Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit kami sa Vermosa dito sa Imus, Cavite. So nakita niyo yung buhok ko. Kung may nagtatanong kung mahangin ba dito sa labas. Yan, obvious na mahangin dito sa Vermosa ngayon. So anyway, for this video naman po, isa pang banditning bike check episode. So ito naman. Ito yung pinsan na may na binacheck ko kanina. Yan. So ito naman yung Rigid MTB ni Idol Nathan Sanchez. So pinsan niya yung yan, yung binacheck ko kanina. Yan, so i-check natin ngayon yung specs ng kanyang poging Rigid MTB. Yan, so Idol Nathan, before tayo mag-start, no, tanong muna ako, kailan mo ba na-build tong Rigid MTB mo? 1 year. Pang 1 year na. Sa loob ng 1 year, saan mo narating tong Rigid MTB mo? Vermosa. Vermosa. Kasi nga busy sa school. Oh, Busy sa school. Kapag nagkaroon ka ng opportunity, ano yung dream ride mo? Tagaytay po. Sa may Olivares o sa Sky Ranch? Skyrim. Doon sa may malaking palad, may nakita ko nagpipicture doon. Ayun nga, ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail mountain bike frame. Kanina kasi Mountain Peak Everest Pro na 2022. Ito naman, ito yung OG na Mountain Peak Everest. Yan, yung una. Na XC Hardtail mountain bike frame. Yan, pambansang brand. Yan, aluminum 6061. Pang 29er, yan 29er ulit. Then ang size nito, medium or size 16. Tapered yung head tube, full internal cable routing. Pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 31.6mm diameter na seat post. Through axle yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. So next naman sa rigid fork yan, mounting P RGF. Ito naman ay 27.5627. Mamaya check natin yung clearance ito kasi laki ng gulong niya, nagkasya pa yan. Yan, ito yung unang alam ko, kung hindi first generation, second generation to na Mountain Peak RGF 627. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown plate and blade na ito. Ayan, 27.5 non-suspension corrected. Tapered to, yung steerer tube. Yan, kaya alam ko yan, tapered dahil yung dropout nito ay through axle. Then ang disc brake caliper mount din naman yan ay post mount. Next naman sa cockpit, ito yung kanyang MTB handlebar na S-Works na carbon fiber. Yan, singla pa dun sa binacheck ko kanina. 580mm, 31.8mm ang diameter, straight na may konting back sweep. Yung kanyang grips naman, ano to, unbranded ba to? Wala akong makita. Yan, unbranded na, ayan, makapit naman. Pero maluwag, nagagalaw ko pa eh. Yung yan, nagagalaw ko. Nagagalaw ko eh. Hindi pa nagigpitan eh, no? Next naman sa stem naman, Goldix GTR na 100mm ang haba. Ano to? Negative 17. Yan, 17 ang angle. Yung tapered headset naman, Mountain Peak na seal bearings. Yan, sa seat clamp naman ni Idol, yan, unbranded. Ito yung proper Allen type. Yan, Allen bolt type, 34.9mm ang diameter. Yan, para sila ng seat post, no? Koseblo o Kocheblo na carbon fiber na 400mm din ang haba, 31.6mm ang taba. Zero setback na may dual bolt clamping system. Next naman sa kanyang saddle, yung Zelman na kahawig ng Physic Arione na kung titignan natin yung side view, medyo na wiwirdoan ako sa angle na nakataas eh, no? Yan. Hindi ba masakit sa bayog yung ganitong ano? Masakit po. Masakit? Masakit. Bakit ganyan Hindi yung ko po na-adjust. Kailan mo adjustin? Pag sobrang sakit na talaga. Baka mawalan ka ng second generation yan. Sabi ganun eh, no? Yun, tatawa ko doon sa, nakatingala eh. Batang-bata, nakatingala pa. Yan, so ito nga yung feedback sa kanya saddle, no? So proceed naman tayo sa kanya drivetrain. Yan nga, pambansang drivetrain na dito. Na 1x, yan, so wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, tsaka extra chainrings. Yung shifter niya, L2E7, 10 speed. 10 speed L2E7. Yan, next naman ito kanyang MTB Quack. Ari ko, tumunog na yung buo. Ano to? Saturn Atlas. Yan, Saturn Atlas na yung design eh parang ano eh, no? Parang Shimano Diore M5100, pero ito naman 104 BCD pang 2x, no? Pang 2x na 104 at saka 64 BCD na symmetrical naman. Yan, symmetrical. 170mm ang crank arm. Then ito yung chainring niya, no? Pambansang brand na naman. Pero ito naman ay oval, 42T na Decas. Ano to? Gumagasgas ba yung frame dito? Ay, gumagasgas yung teeth? Hindi po. Pag nagda-drop chain. Hindi
MTV rin po. Nagpasok po ako ng 44. Akala ko po kakasya. Ten, galing pala sa 44, hindi nagkasya. Trial and error, no? Hindi kasya, hindi pala kasya dito pag sa oval, yan, no? Kaya pala, 42 ginamit niya. Kasi pag 44, sayad. Ito, near miss. Halos saktong-sakto lang. Yan. Yan, so ito yung chainring niya, no? Next naman ito, ano ulit yung pedals mo? Facebook po yan. Yan, Racework na ano daw to, RB clipless pedals. Yung chain naman ni Idol, ano to? Buckles ba to? Apo. Buckles na 10 speed. Yes. Tapos yung kanyang MTP cassette sprocket yan, buckles din, no? Yan kita dun sa lock ring. Ano to, 1130? 1136. Po yan. Yan, 1136 na MTB cassette bracket, 10 speed. Ito naman, ano to? M51 o M61? 51. Yan, nga pala, M51 pala to. Pero to, naka-tune up to sa 10 speed, no? Kasi 11 speed to eh. Apo, yun po. 11 speed to, naka-tune up sa 10 speed. Yan, may dine-activate siyang isang gear. Yan, so, yun nga, ito nga yung sa drivetrain setup ng kanyang poging rigid MTB. Sa wheelset naman, ito yung kanyang gulong. Ito yung machong-macho na Maxxis Ardent Race na 29 by 2.2 na tubeless ready tsaka foldable. So i-check natin yung clearance dito, no? Sa fork niya na 27.5. Hindi ano lang, no? Hindi kasi pantay pagkakabit, pero kung pantay natin siguro maka 2 mm na lang yung clearance. Kasi dito kasi mukhang nakapaganon yung napapunta doon yung gulong. Pero pag pinatay natin, yun nga parang 2 mm yung clearance, no. Yan. Yan yung clearance niya, medyo alanganin, no. Tingnan natin sa Kahit nga sa kahit nga frame 29er, maliit ang clearance, eh. Ito malaki. Pero di naman siya naka-wide rims, eh. Kasi yung rims niya, Sagbit Evo 3 to, 'di ba? Sagbit Evo 3. Yan nga, ito yung tatak ng Sagbit, eh. Hindi naman naka-wide rims, no. Sagbit Evo 3 na aluminum double wall and 32 holes. Yung spokes nipples mo unbranded. Saglit. Yung Sagbit din, ano. Ito, Speed 1 Soldier na Speed 1. 6 poles kasi ito free hub body, seal bearings. I-check natin yung tunog nito Idol kapag naka-free. Paikutin natin. Ayan. Okay na okay sa akin yung tunog niya, sakto lang. O, yan yung tunog ng Speed 1 Soldier MTB hubs kapag naka-free wheel. Then lasa lang sa kanyang brake set. Yun yan, no? Pambansang brake set ulit. Shimano MT200. Hydraulic brakes and dual piston. Then lasa lang sa kanyang rotors. Schramm center line na 160mm ang diameter. Harap tsaka likuran. Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. Then ang timbang nito, buhati ko nga. Yan, tikolyo din nga. Tikolyo may higit 11 kilograms. Yan yung mga typical kasi all aluminum to, eh. Ang carbon lang pala dito yung seat post at saka yung manibela. The rest ay all aluminum. Yan, pag ganyan yung mga nakakabit na pyesa, yan, pag nagre-range siya ng mga lagpas 11 kilograms. So sakto na rin yung timbang nito. Then magkano pa lang total na gastos nito? Hindi mo na alam. O yun ha? 28. Oh, siya alam niya, oh. Oh, na-booking. Oh, alam mo, dahil mo lang sabihin. Magkano ulit? 28. Yan, nasa 28,000 daw. Eh, okay na, budget mababa na yung total cost nito. Magaganda kasi nakakabit na biyesa dito. Yan guys, ito nga yung Mountain Peak Everest Rigid MTB ni Idol Nathan Sanchez. Yan, sa kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang poging Rigid MTB. I-comment na lang ninyo sa comment section down below so Idol mag-shoutout ka. Shoutout po sa pinsan ko na yan. Ayun, so mamaya daw pupunta sila ng bike. Magpapaservice yung pinsan niya, no? Kaso nga lang, wala ako, nakalive ako ngayon. Sa mga hindi pa ako papasok. Yun guys, maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yun guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.